Hello mga buddy, magandang araw sa inyo. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at hindi pa rin nakafollow sa aking Facebook page, ayan, mag-subscribe na kayo at i-follow nyo rin ang aking Facebook page. So for today's vlog mga buddy ay nandito tayo sa ating vegetable garden farm. So ito na yung ating mga tanim buddy, mga sili at saka mga talong at iba't ibang mga gulay at mga prutas. Ayan buddy, ang titigas ng mga lupa dahil sa init. So ang ating gagawin dyan buddy ay mag-igib ng tubig at idilig sa mga tanim nating mga gulay para hindi ito mamatay buddy. So kasama nga pala natin si Boss Yuli sa pagdilig dito mga buddy. So siya yung caretaker, farm maintenance sa ating munting garden. So ayan buddy, yun, sinimulan na niyang ayan, nag-pruning siya buddy. So continuation ito sa noong nakaraang vlog no? Kung gusto niyo mapanood buddy kung paano mag-pruning, so meron tayong video dyan. So ilagay ko lang dyan sa baba yung link para mapanood nyo. So ayan buddy, pagkatapos pinuningan buddy no, pruning. So, yung ating mga tanim ay nangangailangan ng mga nutrients. So, ang pinaka-the best na nutrients na kinukuha sa ating mga tanim buddy ay nanggagaling dito sa tubig. So, ayan buddy, tubig talaga ang pinaka-importanting factor dito sa pagsasaka buddy. So, kung meron kayong mga tanim-tanim na kahit anong mga tanim buddy, meron pa ring tubig na bumubuhay nito, lalo na kapag buto pa ito buddy. So need talaga niya ng moisture. So dito buddy, so ngayon ay nagdilig kayo no, kasi nga ngayong panahon na yon ay napakainit. So dito sa amin buddy, so kung nakikita nyo, napakatirik ng sikat ng araw. Kung hindi natin ito bubuan, hindi ito diligan buddy, may possibility na mamatay ito. So sayang ito buddy kasi malaki na yung pinagpago niya no. Maganda yung tubo niya buddy. Dahil ito ay palagi naming diniligan. So kung ganito buddy, nakatanim kayo ng ganitong season na heat season, dry season, pag nakatanim kayo, so I recommend buddy nga araw-arawin nyo dilig sa inyong mga tanim. So tulad nito buddy, nagdilig kami, buntag ito morning. So hindi pa ito masyadong init buddy, mga 8 o'clock in the morning at minito binubuan buddy no. So padulong pa ito mag init kasi yung pinaka-tirik talaga ay noon time. So yun talaga yung init. So para na rin ito buddy na hindi mamatay itong ating mga tanim. So kailangan talaga natin itong bubuan. Ayan buddy. Oh, si Boss Yuli, nag-pruning pa siya buddy at ako naman yung taga-bisbis. So mas maganda buddy na tulong-tulong kayo sa iyong sakahan. Kahit nga meron kayong mga tauhan na yung kasaligan, yung pinagkatiwalaan talaga nyo buddy. So need talaga nyo pa rin mag hands on. Kasi sa dito nga business buddy na pagsasaka ay nangangailangan pa rin yung hands on buddy. Kasi hindi mag-successful ang business kapag yung boss amo, manager natin ay hindi mag hands on sa kanyang negosyo. So kahit tayo ay lang dito buddy, ay dapat pa rin ay mag hands on tayo para alam natin yung mga kalakaran nito no. Kasi kapag ay hindi natin alam, wala tayong ideya sa mga kahit anong business na hindi tayo hands on, wala tayong ideya, pwede tayong lokohin sa ating mga tauhan. O pwede tayong mabankrupt dyan. So need talaga ba din na kahit paminsan-minsan ay mag hands on tayo. So tulad nito, pagsasaka ay yung meron hindi talaga natin maiwasan ba din, lalo na sa iba nating mga kasaka dyan no, na merong mga tauhan na aminin nyo man sa hindi, meron talagang mga tauhan na hindi tapat sa inyo. So kinailangan nyo ng kahit basic knowledge lang sa iyong mga tanim, ganyan. Kasi lulukuhin lang kayo, sabi nila
abonuhan lang ito, iskway lang ng spray, pero hindi pa, hindi spray yung kulang. So kukunin nila yung spray, ibebenta sa iba. So madaming mga kalokohan dito sa pagsasaka ba di, mga abono. So especially sa mga palay ba di. So sabi ng mga tao, need ng abono boss. So yun, bumili ka ng abono, plus hindi pala nila i-apply. So, dadalhin lang sa kanila at ibenta sa iba. So, yun naloko ka na. So, need talaga ba din na meron ka ring alam, kahit mga basic lang dito sa iyong mga ganitong mga business kung gusto nyo nga lumago. So, yan ba di? Nagbukbuk tayo ba di? Si Boss Yuli, ang gamit niya ito sprinkler ba di? So, kung gusto nyo nga mapadali lang ang iyong mga trabaho, I need nyo itong sprinkler ba di. So gamit na gamit talaga ito ba di sa mga garden, pangbukbo. Sa pagbukbo nga pala ba di, pagdilig. So need yan ng yung kada isa dapat damihan nyo para hindi siya hindi siya ano bang tawag nito, hindi siya makulangan. Kasi kapag konti lang yung dinilig mo, biniligan mo na mainit tas uminit, so mapas mo yung iyong tanim. So need yan ba din na madami talaga ang idilig mo para yung tubig ay makapenetrate doon sa ibaba. So yan yung isa sa sekreto ba din na sa ganito. So dapat kung magdilig ka, huwag kang magtipid-tipid sa tubig, ibuhos mo talaga. So kung nangailangan talaga sila ng ganito, tingnan yung lupa ba di, kawawa yung lupa. So need yan mabasa. So, para din yan sa iyong mga tanim. Meron kaming kasi dito mga badino, itong talong na napakatakaw talaga sa tubig. So, hindi talaga natin yan maiwasan ba di itong talong. Araw-arawin yan kasi kapag hindi yan araw-araw ba di, masout yung tubo. Araw-arawin ng dilig, masout yung growth niya. Yung mga dahon niya ay mangulot, ganyan, mangulubot. At liliit yan ba di? Hindi siya lalaki at hindi siya mamumunga ng marami. So, yun, magbubo tayo palagi ba di? Ito talaga yung trabaho. Ganitong trabaho ba di ay medyo hago yung matrabaho talaga ang pag-garden. Pero worth it naman ba di? Hawak mo yung oras mo. Yan yung kagandahan dito sa garden. At enjoy ka at malayo ka sa stress. So, ganito yung advantage kapag meron kang tanim-tanim ba di. At yun, hindi ka na mamblema sa iyong pangonsumo kasi dito ba di, napakaraming mga tanim namin dito. Kahit pa bang mga sakunang dumating namin dito, hindi lang magkasakit itong aming mga tanim, ay buhay talaga kami kaya ito lang pera. Kasi meron kaming mga tanim-tanim, hindi na kami pumupunta sa palengke, mga supermarket dyan. At dito lang kami kumukuha ng mga pagkain. So, solve na yung aming pangonsumo araw-araw. Meron pa kaming palayan. Yan yung kagandahan dito sa bukid ba di. Kung need ka naman ng pera, ay pwede ka rin magbenta. So, napakadali lang naman ibenta ng mga ganito ba di. Ilako mo lang sa mga neighborhoods mo. Yun, napakasimple yun. Kahit dyan lang sa iyong mga silingan bitaw, mga kapitbahay, kung mabenta mo to. At saka, makatulong ka rin sa iba na nangailangan din ng pera. Meron silang mga trabaho dito, si Boss Yuli. So, yun ang advantage ito. So, tingnan niyo yung tubo ba di? Na makaganda ba di? So, tapos na yung pruningan ba di? So, ganyan kaganda ba di kapag ay napruningan, So, sa mga buddy ko na hindi pa nakapanood sa video na yon, ay meron akong video dyan. Ilagay ko lang yung link doon sa baba para malaman nyo kung paano yung tamang pag-pruning. Kasi napaka-importante yan buddy para lumago palalo ang iyong talungan. So, need talaga mag-pruning buddy kung gusto nyo maging successful pang iyong pagtatalong. So, yun. Napakaganda yung mga tubo dyan, buddy. So, siguro mga after a month dito, makikita na natin yung mga bunga niya. So, yun. Marami na laki ng improvement na nito, buddy. Yung nakaraan nating vlog, so maliliit pa to, buddy, no? So, ngayon, napakalaki na nila. So, after ito, mga makalipas siguro ng mga ilang weeks. So, malaki na to. Meron talagang pinagbago. Then after mga ilang buddy, mga 1 month siguro, ay magsisimula na itong mamunga. So, makikita na natin yung mga bunga niya. Meron na mga bulaklak na mga kulay violet. So, yan
At yan natin makikita din yung mga bubuyog, buddy. So, mayroong mga bubuyog, buddy. So, yung mga bubuyog, buddy, yan yung mga pollinators. So, wag natin yung patayin. Kung mayroong mga ganyan, buddy, mga pollinators, wag muna tayo mag-spray. No? Wag tayo mag-spray sa ganyan. So, kadalasan yan, buddy, nasa, ano yan, mga alas, mga hapon na, siguro, afternoon, then diyan yung lumalabas yung mga bubuyog. So, mas maganda dito, buddy, meron nga akong inaisip na ideya nga pwede ba kaya kayong yung ginawa natin na KB plant growth enhancer spray dito. Kasi yung mga ganun, buddy, hindi mamamatay yung ating mga pollinators. Kasi yung pollinators, buddy, mga bubuyog, yan yung nagpaparami ng mga bulaklak. So, yun, kung masubukan natin yun, buddy, dito, na walang chemical free at saka walang gaano mga butas, buddy, kasi kapag itong talong, buddy, kapag yung bunga mayroong yung isang butas lang, yung parang parang tusok ng karayom, ay reject talaga yun, buddy. Reject yun, hindi yun mabibenta sa palengke. At yung mga class A, buddy, yung mga matutuwid, yan. Kung makita natin, buddy, resulta ng KB plant growth enhancer, yung ating gawa nga same quality sa amo. So, makita natin na maraming siguro mga 80% doon ay mga, ano bang tawag dito, kanang class A. So, okay yun, buddy. So, meron talaga, hindi talaga may iwasan na merong mga reject tsaka class B, buddy. Yung mga class B, wala yung mga butas. So, wala yung butas. Medyo na, balikog. Yung hindi masya matuwid, bitaw. Yan yung mga class B. Pero maganda pa rin yun, buddy. So, yung reject, buddy, yung mga may butas. So, yung makita naman yun, merong mga uod. So, hindi mo dawat yung mga reseller doon. Kasi nga ay hindi yun mabebenta. Pero okay naman yun, buddy. O, pwede naman yung pilian kapag ay so, ayaw talaga nila, buddy. Hindi talaga nila bibilhin. Napaka-stricto ng patakaran dito sa amin, buddy. Yung reject, yun, kinukonsumo namin. So, pwede rin yun ilalaga, buddy, ipakain doon sa ating mga alagang baboy. So, maganda din yun, buddy. So, hindi masayang kung meron tayong ganito lang. Recycle or pwede rin yun i-abono. Yun, pwede yun, buddy. Ilagay lang sa lupa, buddy, at ma-decompose yun. So, organic fertilizer, pwede yun. Meron kayong mga, ano bang tawag doon, pero merong mga uod, yung mga vermicast. So, yan, vermiculture. Yan yung karaniwang ginagamit sa mga agriculture. Yan, doon ay magpapaganda sa mga residues ng yung mga tanim. So, yung mga hindi na mga bulok na mga mga balat na saging, mga ganyan, kahit ano-ano, buddy, basta ma-decompose doon ay pwede yun, buddy, hindi lang plastic. So, yung mga worm kasi yun, buddy, mga night crawlers. So, yung mga tae doon, yan yung ginagamit pang abono sa mga ating mga tanim. Tulad nito, mga talong, napaganda yun, buddy, kasi maitim yung kanyang jute ay yung kanyang So, yun, maganda yun, buddy, na ating gagawin kung meron tayong ganon. So, apply tayo ganon dito sa ating tapos yung KB plant growth, subukan natin kung mag-click yun, buddy, ay pwede na tayo, hindi tayo gagamit ng mga harmful nga mga insecticide, pesticide, kasi ganitong mga gulayan, buddy, ay napakabango nito sa mga insekto, lalo na, buddy, kapag yung mga white flies. So, ito talagang white flies, buddy, ito yung isa sa pinakapinsalang sa talong. White flies, fruit borers, yan yung mga nagbutas-butas sa mga bunga niya. So, yan yung isa na papatayin natin, gamit yung mga insecticide. Pero ang disadvantage naman yun ng magamit ng insecticide, buddy, ay masasama yung mga pollinators tulad ng mga bubuyog. Yun, kasama yun, buddy. So, sayang yun, buddy, kapag ay nasama yung pag-spray, matay yun, hindi magaanong magbulaklak, magbunga yung mga tanim. So, iwas-iwasan lang natin, na palagi mag-spray. So, ayan, itry naman natin yung KB plant growth enhancer na same quality sa amo.
kapag ay okay ito. So ito yung ating gagamitin. So subok-subok lang buddy, experiment lang tayo buddy kung ano yung maganda. Ayan yung ating gagamitin. So ganito talaga kapag ay mag farming tayo buddy, kung ano yung pinaka mas better or mga mga nalaman natin galing sa iba na mga legit. Ayan yung ating gagawin. So keep evolving pa rin, keep on learning pa rin buddy. Hindi tayo mag-stuck sa mga traditional na mga pamamaraan buddy. Kung merong mga mas magandang ideya na ating makuha, malalaman, ay pwede natin itong i-apply kasi ito din yung nagpapaunlad at nagpapaganda sa ating mga tanim. So yun, sama-sama tayo sa pagunlad mga buddy sa ating gulayan, garden. Ayan, vegetable farming. So sa mga buddy na merong mga gulayan ay pwede nyo i-apply itong aking mga vlog kasi legit ito talaga buddy. Based on our experience nga pala ito buddy. So ito buddy, kailangan namin itong tapusin bago mag noon time kasi hindi masama sa mga tanim kapag delay kayo, nag-delay kayo kapag ay mainit na yung panahon. Subawan itong ating mga tanim na mga eggplant, mga talong. So yun, so kailangan ganyan lang buddy na. Napaganda ito buddy, marami, damihan nyo talaga buddy ang bagbubo, ganyan. So ito, napaganda buddy. So siguro buddy, I think yung mga KB plant horticulture ay okay dito kasi same naman ito sa palay buddy. Ang lang dito ay maganda siya kasi hindi siya gaano matakaw sa abono itong mga ganito kay compared mo doon sa palay na napakatakaw ng abono. Itong mga gulay buddy, okay lang sila to, pulyar lang kasi yung kibi plant growth sir ni salir okay mangani yun sa palay sa mutagani itong nasa lupa lang na walang tubig. So yan, ganda ito buddy. Magbubo lang tayo araw-araw para hindi ito mamatay sa sikat ng araw. So yan buddy malapit na natin tapusin ang ating vlog. So I hope na meron po kayong natututunan. So salamat sa inyo buddy sa walang sawang suporta. Ito na yung ating garden. So natapos na natin itong dilig. So salamat sa inyo buddy. Ayan, ayan ang ating pinakagwapong caretaker, Boss Yuli Miguelito Baay. Salamat sa inyo buddy, sa inyong keep supporting our channel. So salamat. So ayan, at saka buddy, huwag niyong kalimutan din na subscribe itong aking YouTube channel at i-follow na rin yung aking Facebook page, Jacob Calamba. So, at huwag niyo pong skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga videos. So ayun, salamat talaga buddy sa inyong suporta. Ayun, God bless buddy. See you in the next video. Bye bye mga buddy. Bye bye.